Nelson at mga kababayan, mukhang napika si BP Inday Sara. Kasi naman mukhang ngayon hindi pa natatapos ang taon, mayroon na agad na mga nagpapahiging na hindi sa tatantanan sa usapin ng impeachment. Oo. Refiling daw. Ang tawag doon? Hindi ka namin tatantanan. Paano yun, no? February. February 2025. Matatapos yung one-year ban. Yan, opo. At 2026. Kaya, sabi ni BP Inday Sara, binanata niya, Nelson? Binanata niya kaliwat kanan. Right hook tsaka left hook. Yung mga nagpaplano ng panibagong impeachment daw po laban sa kanya, ito'y pangungunahan daw po ng bagong alyansang makabayan. Tinawag niya itong isang bargaining chip. Bargaining chip para mapanghimasukan daw po ang 2026 national budget. Bargaining chip? Ayon ho kasi kay BP Sara, hindi na siya nagtataka na nagpaplanong ilang miyembro ng Kamara de Representantes na maghain daw po ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. At ang tiyempo nito, kapansin-pansinan niya na nagpapakita daw po na isang pamilyar na pattern na tuwing panahon ng pagbuo ng budget ay sinusulong daw po ang pagkapa-impeach sa kanya. At noong February 2024, anya, ibinunyag ni na Senator Francis Cordero at Congressman Toby Chanco at iba pa ang tungkol sa pangungulekta ng lagda kapalit ng budget insertions. Ayun. Kaya nga iba dyan daw, Nelson, di ba? Walang kamalay-malay. Yung pinirmahan pala nila ay may kinalaman pala sa impeachment ni BP Inday Sara. Di ba? Ngayon daw, mukhang ginagamit na naman na bargaining chip itong ating pambansang budget. Well, hindi ko alam kung may batayan itong binabanggit ni BP Inday Sara. Kasi itong grupo, Nelson, ito pong bagong alyansa makabayan, talagang nag-aabang lang ito noon pa man. Nag-aabang ito na matapos ang one-year ban ng kanyang impeachment. Talaga siguro, unang-unang araw, baka maghain na ganito ng impeachment. Nako. Pero ang tanong ko dyan, Nelson, ito ba ang priority ngayon ng kasalukuyang leadership ng Kamara? Oo nga. Di ba? Samantalang naghahabol tayo ng bilyon-bilyong nawawalang pera, di ba? Hindi, saka sa pangunguna ng Speaker Bo GD, ito ba ang kanyang ipupush ngayon? Ay, hindi lang yun, Jen. Bukod sa yan, ay puro congressman ang itinuturo Yun diba? Yun na mga number one na sangkot sa paglustay ng pera natin sa pamamagitan ng pag-control. Mapupulaan sila dyan. Na para bang iniiwas nila ang sarili nila at para mangyari yun, gagawa sila ng panibagong pag-uusapan. At dyan mauubos ang oras natin, di ba? Tama. Habang wala pa namang nakukuha o nahuhuling mastermind ang napakalaking katiwalian nito sa gobyerno. Kasi mahalata mo na magkano ba pinag-uusapan natin dun sa impeachment? 612 million at saka 612 na intelligence fund at saka yung 125 daw na ginastos in 11 days. Ayun nga. Di ba yun ang issue nila Pero magkano naman dun sa hinahanap nga natin ngayon sa... 1 trilyong pisong mahigit. Sa loob ng 3 taon. At kickback na yan dyan, Mga kickback na. At saka may mga mali-maleta ng pera Kasi yung sa intelligence fund, pwede mo bang sabihin, hindi, ginastos talaga yan. Ayun kasi diba, questionable pa nga yan kung yan ay nilustay di ba? Pero itong sa flood control, kita natin may mga maleta May mga nakahain sa lamesa. Mukhang yun ang lantarang nilustay talaga, Nelson. Di ba? Hindi ba? Kasi hanggang ngayon, kino-question At yun nga, di ba yung report nga ng COA? Di ba yung kanilang notice of disallowance Ngayon, ang latest di ba, ano ba sabi ng COA? Wala silang tama ba yung, ano ba yung pag na termino? Wala silang nakita na
anumang mali doon sa paggugol ng pera ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Doon sa, sa pagsasubmit ng dokumento. Ayun, yun. Ibig sabihin, kompleto. Oho. Walang question sa mga dokumento. Yun, no, tama. At yung tungkol naman sa tama ba ang paggamit dyan, COA pa rin na magde-decide yan eh. Oo. Kasi ayon sa batas natin na umiiral, Commission on Audit ang may kapangyarihang magsabi na, Yan. ops, nilistay nyo yan, di ba? Sila ang tanging may kapangyarihan na i-audit ang mga ahensya ng pamahalaan. Hindi kung sino-sinong Opo. tao at departamento, hindi rin ang mga congressman. Opo. Yan yung punto dyan eh. Oho. Bagamat sabi nila, hindi, dumadaan kasi sa amin ng pambansang budget, kaya karapatan din naming busisiin ito. Tama nga, binubusisi nyo, pero para sila i-audit, mukhang iba ata yung pagbusisi at saka yung pag-audit na ginagawa po ng COA. May commission, kaya nga may commission on audit. Yun. Diba? At yung kapangyarihang ito ng COA, hindi naman niya pwedeng ipasa Hindi pwede. sa mga mababatas kahit pa sila ay mayroong power of the purse. Kasi sila ay ginawa constitutional body. Yes. Parang COMELEC yan. Ginawa ang COMELEC para sa mga siwa ng eleksyon at lahat ng kaso tungkol sa halalan. Totoo. Hindi yung pwedeng galawin ng iba. Kaya nga ang mga nakaupo dyan impeachable officials, di ba? May termino sila. Yes. Kaya lang, yung iba, Jen, hindi lang nila alam, nagagamit na kayo ng mga mastermind. Di ba? Kasi como kalaban nyo sa politika, ganadong-ganado ka upakan. Hindi nyo alam, ginagamit pala kayo ng mga mastermind na malaking katiwalian sa bansa para sila ay hindi masilip, para iba ang pag-usap-usapan natin, di ba? Pero sa tingin mo ba, hindi kaya nila alam? O alam din nila, pero in the... Siyempre, maang-maangan. Kapalit eh. Di ba? Tsaka nga, maang-maangan. Bagay, kasi magtataka ka dyan, yung mga nagsusulong ng impeachment, hindi rin na naman nila makondina yung mastermind yan eh, nung sa flood control, di ba? Hindi nga sila makabuka ng bibig eh. Nagtaka nga ako nung nag-rally nung November 30. May mga hawak silang placard na may mga pangalan eh. Yung pangalan nung isa na yun ang tinuturong mastermind, hindi nila mailagay. Totoo. Kasi... Hindi ba? Hindi ko masabi kasangkot sila sa paggawa ng budget na yan. Yan ang problema. Nung ginagawa ito, magkakampi sila eh. Mahalata nyo naman kung sino talaga ang may malasakit sa bayan at sino ang may iniiwasan at sino yung personal na interest lang. Kapag ka sila ay sumisigaw ng transparency, accountability, pero hindi nila mabanggit-banggit yung pangalan na itinuturong mastermind, alam nyo na. Hindi ba? Baka kasi ibumalik sa kanila. Yun nga. Ako nga sabi ko sa Nelson ang isa sa mga dapat ito ang laging pumapasok sa isip ko kapag ka ang ating pambansang budget tahimik at tahimik, yung inyo pong minority group questionable yan para sa atin kasi ang minority group ng Senado at saka ng Kamara, yan po ang fiscalizer di ba? Pero sa kabila ng mga pangyayari ito, tahimik at tahimik sila, hindi po sila naging fiscalizer. Wala. Ano tawag doon? Kakutsaba rin ata no? Hindi, kaya nga gumagawa sila ng paraan ng mga bagay-bagay na doon sila magiging maingay para hindi mahalatang tahimik sila. Totoo. Maingay kami, pero iba yung sinisigaw nyo. May sunog na malaki dyan, ha? May sunog, dapat gano'n ang sigaw mo, eh. Pero sa'yo, oy, may daga rito, may daga. Para lang wag kang mapagpintangan. Ba't ang tahimik nyo? Hindi napansin yung sunog na malaki. Yung insekto doon yung sa... ipis. Nako, kasi pag binalikan ng lahat ng yan, Nelson, at inisa-isa, teka lang, boss, mukhang... Dawit. Nako magkakasama pala sila. Ay, nako. Yun ang isang malaking... ang tagdo sarsuela na dapat ay mapagtunan natin ng pasin. Huwag tayong pabiktima. Na out of focus eh. Napupunta sa kung saan-saan. Basta ang ating pananagutan dito, Nelson, para sa taong bayan, hindi mo maisauli 100%. Sana makuha, di ba? At wag nang maulit pa, maitama yung sistema. Kasi yun ang talagang objective. Yes. 'Di ba? Kasi kung hindi po natin sinulusunan yung motibo at saka yung kanilang paraan, ulit-ulitin lamang po 'yan. Totoo. At isa nga lagi nating halimbawa diyan, naalala ko Nelson, yung Napoles
galit na galit tayo sa 10 bilyong piso, Oo. di ba? Eh ngayon po, hindi natin nasolusyonan yung kaparaanan, yung ginagawa nila noon, eh lumaki na lumaki, ngayon po daang bilyon at umabot pa nga po ng trilyon. Di ba? Ay, nako. Dati ano lang yan eh. Ano tawag yun? Ano yung fertilizer fund scam? Di ba? Hindi na ugat yung problema. Sinundan ng Napoles fund scam. PDAP. Ang laki, PDAP. Di ba? PDAP scam. At ngayon po, Naging insertion. naging insertion kasi bawal na nga naman ng PDAP. Bawal ay PDAP, Oo. pero yung ipinagbawal na maliit, Oo. napalitan ng mas malaki. Nagka-idea na, bawal ang PDAP, ha? Oo. Dito tayo, papasok tayo rito pagka... Papasok na sabihin nyo na no? Hindi mo nakapansin-pansin eh. Oo. Pero ang masama doon, Nelson, talagang ginost nila eh. Di ba? Totally, walang proyekto eh. Ang program funds, Oo. eh. Ay, Oo. nako.